Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kamusta? So, hawak ko ngayon ang aking payslip as of June. So, sahod ko ito ng June. So, meron akong gustong bigyan ng komento o reaction video sa isang nag-comment sa atin sa FB Reels na ito na lang po yung pinaka-summarize ng tanong niya ay hindi ating ang isang trainee visa ay hindi kaya kumita ng siguro ang iniisip niya na estimation niya sa sahod ay yung 20 na lapad. So, kagaya ng SSW1 or SSW2. Ito po mga kwento, ako ay isang trainee visa pa lang dito sa Japan at hindi ako isang SSW. At against po ako sa sinabi ni Kuya na sana naman yung yung mga nakakabasa ay hindi na kumalat para may yung maling impormasyon ay di ba, ma-stop na. Kasi marami pong nag-comment sa comment section na yon na yung parang nababash na si Kuya. So ito Kuya, ito mga kwento hindi ho porket trainee visa tayo dito sa Japan ay ganun nakaliit yung ating sasahodin. Kasi dito po sa Japan mga kwento marami pong visa ang iba't ibang kategory ng visa na diyan ang Nikijin, ang mga teacher, ang mga health worker, ang mga engineer, yan po, magkakaiba po ng kategory ng visa. Pero kung kayo po ay dadaan through agency at gusto niyo pong maging isang trainee visa, yun po magiging pathway natin para makatungtong tayo ng Japan. So, ngayon mga kwento, today, ngayon po ay July na. So, ito, ay sinahod ko nung June, nung katapusan ng June. Papaliwanag ko lang kay Kuya na nagsabi na hindi natin kayang kumita ng siguro something na 20 na lapad, 20 na lapad na lang pinaka. Kasi nung yung risk ko na yon ay ang sinahod ko nun ay nasa 189,000 yen. O 18 na lapad ang sinahod ko. Nag-comment siya ng ganun. Maraming nagalit. Maraming siguro nabash. So bago nyo mabasa yung mapanood yung reels ko na yun, paliwanag ko sa vlog na to kung paano ho nagiging ganun kalaki ang sinasahod ng kahit tayo ay isang trainee visa lang. Ngayon, today ay June. Ngayon po ay June. So ito po yung aking pangalan. Kung marunong po magbasa ng katakana, yan, nakakatakana ka sa Color Marben, yan. Yung po kasing date lang yun ay hindi po magkaparehas ng date sa Pilipinas. Pero kung kayo po ay isang nagkatrabaho sa Japan, alam nyo kung kailan yan. Ayan, June 28 yan. Iba po yung year nila. Ngayon, ito mga kwento, ako po ngayon ay ang rate ko po ngayon, dahil nga sa 3 years, mag-aapat na taon na ako dito sa Japan. So, itinaso ng company namin. Isa po yun ang dahilan. Itinaso po ng company namin ang per hour ko dito. So, ewan ko sa ibang company, sa ibang kategory ng visa, kung gano'n ang ginagawa nila, na itinataas nila yung per hour, yung rate ng isang trainee visa after ng 3 years contract. So, sa amin po sa company namin, after ng 3 years contract namin dito sa company namin, ay tinataas ng aming company yung per hour namin o yung rate namin. Ngayon ay 1127 ang per hora namin. Ito ang per hora ko ngayon mga kwento ng 1127. So ngayon dahil sa June, ang ipinasok po namin ay 25 days. 25 days mga kwento. Kasi dito mga kwento yung 25 days kaya ako sinabi pumasok po ako ng 2 Sabado at yung pinaka-regular na araw namin sa pasok ay 22 days, 24 days. Ngayon yung ika-25 days namin mga kwento, yung Yukkyu, binigyan kami ng isang araw na Yukkyu. Yung Yukkyu mga kwento yun po ay ginagamit namin. Yun yung araw na kung kailan hindi namin kayang pumasok, may sakit kami, may nararamdaman kami, so pwede kaming gumamit ng Yukkyu at kung saan dun ay bayad kami. Sa loob ng 1 taon, binibigyan kami ng 10 araw na Yukkyu. So ngayon, yung company namin, kapag gusto nilang ipagamit yung Yukkyu, so ang ginagawa nila, idinadagdag nila sa nagiging regular na araw at pinapasok namin. Kung halimbawa, ngayong buwan, pumasok ko ng 24 days, naging 25 days yun dahil sa Yukkyu. Yun po yung Yukkyu na pantagdag araw. So binabayaran po ng company namin yon. Ngayon mga kwento, dahil sa 25 days kami at ako ay nagkaroon ng 21.5 na overtime. Overtime ko po yan, 21.5 na overtime. So kabuuan na yung mga kwento, ang naging sahod ko po ay 285 yen. 285,413 yen. Yan po yung kabuuang sinahod ko ngayong buwan ng June. Ngayon, syempre, dahil sa may bayad tong bahay, yung kuryente, yung tubig, lahat po yan may bayad. So kakatasan po ako ngayon. Kakatasan pa po tayo ngayon ng company dyan. So ngayon, yung 285,000 yan mga kwento, binawasan ng 6 na pad at 7.
Yan po yung kabuuan na ibinabawa sa akin sa loob ng isang buwan kong pagtatrabaho. At ang naging malinis ko lang po ay 218,000 yen. 218,000 yen. Ha? Para makuha natin yung 218,000 yen, gato po yan. Yung 25 days na ipinasok ko mga kwento, nagkaroon po ako ng 200 hours. Yung 25 days ay nagkaroon ako ng 25 days, nagkaroon akong pasok ng 200 hours mga kwento. Itatayos mga sa 1127 yan. Ha? 1127. So ang kinalabasan niya ay 22 na lapad at 5,000. Yan. Yun po yung naging sahod ko sa loob ng isang buwan. Hindi pa po kasama yung overtime doon. Ha? Ngayon, doon sa comment ni Kuya, ngayon, Kuya, ito na yung paliwanag. I-try mong i-compute, Kuya, kasi ako kan 127 na, mayroon akong night differential. Mayroon akong night differential kasi panggabi po ako. Panggabi ako, binigyan po ako ng UQ ng company namin, yung dagdag araw. So, mas lalong maging malaki yung sahod ko. Yung 218,000 yen, yan po yung sinahod ko ngayong June. Ngayong buwan ng June. So, magkano ba yung 218,000 yen? Ayan, 218,000 yen. I-times natin sa 0.36 something lang po ngayon eh. Titingnan natin kung magkano. Transparent tayo. 218,000 times 0.3650. Yan. Yan po yung sinahod ko ng buwan ng June. Nasa kulang-kulang 80,000 pesos. So, yan po yung sinahod ko ng buwan ng June, 80,000 pesos. Ang palit po na ay 0.36. Para kung 0.45 pa. Yung 21, siguro nasa 90,000 something yan. Yung pagka bumalik yung palit na 45, 44. Yan po nasa 90,000 something. Siyempre, yung 218,000 yan, kailangan pang bawasan ng allowance mo. So, kailangan mo magbawas ng allowance, diba? So, siguro, pinakamagiging malinis mo lang dyan, labas sa allowance mo. Kaya mo padala sa Pilipinas ay nasa 60,000 pesos. Kung kayo po ay papasok ng 25 days at meron kayong overtime na 20 hours, kamo na lang, at meron kayong night differential at bibigyan kayo ng UQ, aabot po talaga doon. So, wag ho natin i-compare yung mga naging sahod ng ibang trainee visa kasi iba po yung pinirma nating kontrata sa agency. Kung tayo po ay naka-fix per hour, per day, yan po yung mga pinipirma nating kontrata. Hindi ko porket trainee visa ay huwag nating masyadong ibinababa yung yung pagiging trainee visa rito. Kasi hindi ko kagaya nga ng sinabi ko, ang mga Nikijin po dito mga kwento medyo mataas po talaga ang per hour nila ng dihamak sa mga trainee visa. Kung halimbawa tayo ako 1127, so yung mga ibang Nikijin dito, yung mga ibang Pilipino resident na rito, may mga Pilipinong may lahing Hapon, kaya siya tatawag na Nikijin, o yung mga Pilipino na may lahing Hapon na nakapangasawa ng Pilipina o Pilipino, so magiging Nikijin na rin sila. So magiging per hour nila dito ay nasa 1.5, 1.4, 1.6. So malaking diferensya talaga. Malaking diferensya po talaga yung magiging per hour nila sa atin. Ngayon, hindi porket trainee visa tayo dito ay ganun na kalit yung sa Saudi. Hindi ho, kasi dito sa Japan talaga mga kwento ang kaya nilang iparehas lahat, ipinaparehas ho nila lahat. Ngayon, yan ang paliwanag ko dyan. Trainee visa po ako dito at ako po ay talagang nagsasabi na hindi lang ko 15 na lapad, 17 na lapad o 18 na lapad, 20 na lapad ang kaya natin kitain dito as long na masipag lang po talaga tayo. At nasa agency po ay nasa company po talaga yan. Swertihan lang po talaga. Kung kayo ay pipirma ng nakapix, yan. Diyan ko siguro sa masasabi na hindi nyo kayang kumita ng 21 na lapad, 22 na lapad. Kung kayo po ay nakapix na. Kasi pag nakapix po kayo, kagaya ng mga construction worker, ng mga farmers, ng mga scaffolding, mga gemba, yung mga kwento, nakapix po yung mga sahod ng karamihan sa mga ganyan. Pumasok man kayo ng Sabado, ng Linggo, ang sasahodin nyo, pagka pumirma kayo ng 17 na lapad, kahit mag-overtime pa kayo ng 5 oras araw-araw, 17 na lapad lang kung sasahodin ninyo. Yun po yung pagkakaiba ng nakapix at sa per hour o per day dito sa mga company dito sa Japan. Kaya kung halimbawa pumirma kayo, edi alamin nyo yung pagkakaiba ng negative advantage at disadvantage ng mga nakapix ang salary dito sa Japan,
So, yun po mga kwento. Gusto ko lang talaga magbigay ng reaction video para kahit paano maliwanagan po yung mga kung sakasakali mapanood man nila itong video na to, at kung kayo man po ay mapanood itong video na to, maliwanagan po sana kayo sa mga sinasabi ng ibang trainee visa dito, yung mga may negative mindset ba. Yun po kasi marami po akong nakikita ng mga negative mindset ng mga trainee visa dito. Lalo yung mga medyo may kalakihan yung sahod. Siguro sila lang yung gustong o sana lahat ng trainee visa ay pare-parehas na malaki ang kinikita para hindi nagkakaingitan so hanggang sa muli. Salamat.